Tila bistado na nga ang totoong relasyon ni VP Sara Duterte at Senate President Cheese Escudero. Ito nga ay matapos na ilabas ng ilang kongresista ang magpapatunay na totoong may espesyal na namamagitan kina VP Duterte at Cheese Escudero. Ayon sa balita, kaya naman daw pala sobra-sobra makaprotekta si Cheese kay VP Sara, lalong-lalo na daw sa usaping impeachment. Samantala kung anuman nga daw ang relasyon ng dalawa ay hindi daw nito mapipigilan ang nalalapit na pagpapatalsik kay VP Sara Duterte. Ito nga ay ayon sa House of Representatives. Narito panoorin ang video. Inaasahan po na tatalakayin ng Senado mamaya ang desisyon ng Korte Suprema na nagbabasura dito sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang reaksyon ninyo doon at ano po ang way forward ng House kung i-dismiss po ng Senate itong Articles of Impeachment in compliance with the SC ruling? Well, patuloy pa rin naman po yung panawagan ng House of Representatives na ang mandato po ng saligang batas sa impeachment proceedings sa House of Representatives ay nagawa na. Nasa Senado na po ang bola. Ang mandato po sa Senado ay to try and decide. Ang pananaw pa rin po ng House of Representatives, hindi pa final yung desisyon sa Supreme Court. Kaya nga po, at the very least, sana hintayin yung final disposition ng Supreme Court doon sa na-file na motion for reconsideration bago magkaroon ng desisyon tungkol sa anong mangyayari doon sa impeachment proceedings. Kung hindi po antayin at ibasura po ng Senate itong Articles of Impeachment, ibig sabihin po ba nito patay na yung Articles of Impeachment at kailangan na lang mag-antay ng mag-lapse yung 1-year ban bago po magkaroon ng possibility for the filing of another impeachment complaint? We are still hopeful that the Senate will continue on to perform their duties under the Constitution. I do not want to speculate on how the Senate will decide later. We will all be waiting, not just the House of Representatives, not just you, the media, but the whole country. So until such time, we will reserve muna siguro our opinions on something that we can merely speculate at this time. Thank you, Bibian. Next is Tina Panganiban Perez from GMA7. Good morning po, ma'am. Connected po sa tanong ni Vivian. Ano po ba yung legal implications and complications if the Senate does indeed dismiss the articles of impeachment later? Kasi hindi pa nga final yung decision ng Supreme Court eh. Para sa amin, hindi pa rin naman dapat itigil yung pwedeng yung trabaho na binigay ng konstitusyon sa amin sa House of Representatives at sa Senado. Kaya mas mainam na hintayin natin yung magiging desisyon ng Supreme Court doon sa motion for reconsideration. Ma'am, may steps po bang gagawin ng House kung, yun nga, i-dismiss later while the MR of the House is pending before the SC? May concrete steps po bang gagawin ng House? Hindi ko pa siya madidiscuss ngayon. I think best na yung panel of prosecutors or the other members ang makakapag-discuss niyan. Especially, ito ay inaabangan pa lang natin. Thank you po. Thank you, Tina. Rosalicas from UNTV. Good morning po, Attorney. Kahapon po ni-reiterate po ng Supreme Court yung impeachment ruling nito na immediately executory. Magiging factor ba yon sa gagawing desisyon ng Senate mamaya on the impeachment case? Hindi ko alam kung paano i-appreciate ng Senado yung naging statement ng Supreme Court. But as a lawyer, ang basihan ko lang din kasi kung final na yung desisyon ng Supreme Court ay yung rules of court din na sinusunod naman ng mga korte natin. When does a decision become final and executory? Sa pagkakaalala ko, under the rules of court,
a decision becomes final after matapos yung period to file the motion for reconsideration, which is 15 days from the receipt of the decision. Kung walang motion na na-file. Pag may motion na na-file, it is magiging final siya pag yung final disposition ng court dun sa motion for reconsideration. Pag naging final na yung decision, dun pa lang din siya din nagiging executory. Pag na-enter na ng clerk of court ang entry of judgment dun sa huling desisyon ng korte. So following the rules of court, ang aking pananaw ay hindi pa final and executory yung decision. Again, we respect the Supreme Court. Narinig ko at nabasa ko din yung statement. Pero kung pagbabasihan ko yung rules of court natin, alam ko matagal na akong hindi practice as a litigation lawyer, pero yun yung pagkakaalala ko dun sa rules. Balik lang po ako dun sa if ever nga po na i-dismiss na mamaya ng Senate yun pong impeachment case through voting at kung maglalabas na rin po ng final decision ng SC declaring the impeachment, the articles of impeachment unconstitutional, ano pong implication nun dun sa ipinaglaban ng House na pagkamit ng accountability from the Vice President amidst the allegations against her? Pag nangyari po lahat yan, matatapos yung impeachment proceedings at ang matatalo naman dito, hindi ang House of Representatives, kundi yung taong bayan of which nire-representa ng mga miyembro ng Kamara na nag-aabang doon sa trial for accountability and transparency. Kung ano yung mangyayari after, hindi ko na masasagot pa yan. It's up to the House of Representatives on what the next actions will be. Pero is the House of Representatives now willing to wait for another year to file another impeachment complaint or mag-transmit ng articles of impeachment sa Senate? I cannot answer that as of yet. Ma'am, Marian from TV5. Kung regarding dun po sa, sundutin ko lang po yung sinabi ni Ate, yung kay question ni Ate regarding sa reiteration po ng Supreme Court na yung impeachment decision immediately executory. Sinabi niyo po na base nga po dun sa nakagawian na and yun yung rules, dapat magiging final lang siya, may final disposition ng court sa MR. Pag naging final yung decision, dun pa lang magiging executory. So, bakit po kaya nag-issue ng ganito yung Supreme Court? Hindi ko po masasagutin sa kanila po nang galing. And in fact, napakarami na rin na may mga ibang instances din naman ang Supreme Court where nakailang motion for reconsiderations doon sa kanilang mga naging decisions before, no. Hindi ko masasagot kung bakit yun na naging declarations nila. Ang kaya ko lang masagot yung ayon doon sa prevailing rules na naaalala ko. What's your comment po? Meron din po Senator nagsabi na almost 20 na yung papaboran daw po na mag-side na nga dito sa initial decision po na SC. Ang impeachment proceedings, ang pagdidesisyon dito ay hindi lang ayon sa politika o personalidad. Ito ay tungkol sa accountability at sa taong bayan. So, we respect the individual positions of the members of the Senate, but the House would maintain its position na dapat matuloy ang impeachment trial. Elaborate yung inyo pong damit ngayon. Eto? Well, I think, sabi nga, di ba, dun sa motion for reconsideration, when it is clear and unambiguous, no added explanation is needed. Forthwith. Try and decide forthwith. Thank you, Rose. Next is Melalis Moras from PTV4. Hi, good morning po, Attorney Princess. I-relate ko lang po din sa impeachment kasi sa gitna ng mainit na issue sa impeachment ngayon, may lumabas na survey mula sa Okta Research.
ang dalawa po yung sinurvey nila sa Senate and sa House. On trust and performance ratings, ang nakuha ng Senate bumaba po, 49% and 47%. Samantalang sa House naman ay tumaas, 57% and 55% yung trust and performance ratings nga. Ano po masasabi nyo dito, attorney? And maire-relate po kaya ito sa ongoing impeachment issue? Siyempre, unang-una, nagpapasalamat kami sa taong bayan na nakita yung ginagawa ng House of Representatives para sa ating mamamayan. I think, among others, madaming mga naging issues naman na tinakal ang House of Representatives, mga investigative hearings na ginawa ang House, ang impeachment, pati yung mga pagsagot sa mga issues na kinakailangang matugunan dito sa ating bansa. At pinaka-importante, I think, nakita din kasi yung pagkakaisa ng mga miyembro ng House of Representatives. Of course, through the leadership of Speaker Martin Romualdez. I think all of that combined contributed to the high trust ratings according sa survey. And naging consistent naman ang House from the 19th Congress being one of the most productive Congresses that we've had. And we can see with the leadership of Speaker Martin, patuloy naman ang kanyang pamumuno, yung kanyang ginawang consensus building sa mga House leaders and party leaders. At nakikita natin na even with the new roster of House leaders in the 20th Congress, we can see that we are looking forward to a more productive 20th Congress compared sa 19th Congress. And we're hoping na magiging consistent ang we are looking forward na magiging consistent ang House dun sa trabaho na sinimulan at papag-igtingin pa, papagandahin pa para makita din talaga ng taong bayan na ang House of Representatives ay totoong House of the People. Opo. Ma'am, sa tingin niyo po, kung magdedesisyon naman yung Senate na ituloy yung impeachment trial, sa tingin niyo ba mariregain nila at tataas muli yung kanilang trust and performance ratings? Subukan nila. Baka. Forthwith. Pero clear naman nakikita naman din natin clear. It's not about finding, we're not even talking about conviction or acquittal yet Ang pinag-uusapan pa lang natin, proceeding with the trial, mabigyan ng pagkakataon na lahat ng mga ebidensya at mabigyan ng pagkakataon din si Vice President Sara Duterte na masagot yung mga ebidensya na maihahain. Nandoon pa lang tayo sa stage na yon. And yun din lang inaabangan, hindi lang ng members ng House, kundi ng mamamayang Pilipino. Opo. Sorry ma'am, isang other topic lang po. President Ferdinand Marcos Jr. has ordered the suspension of all rice importation for 60 days beginning September 1, 2025 ayon sa isang pahayag ng Malacanang. Baka may comment lang din po ang House. The Speaker Martin Romualdez supports tong panawagan na to. Kaya nga, House Bill number 1 natin yung Rice Act, diba? Kasi nga importante na matugunan yung issue ng pagsisiguro na merong affordable, accessible na bigas para sa ating mga pamilyang Pilipino at mapatuloy na mapoprotektahan ang ating mga magsasaka sa tumataas na presyo. Gamitin din natin sana magamit din tong panahon na to para talaga masaayos yung problema tungkol sa presyo ng bigas at mas mapalakas natin yung suporta na kailangan ng ating mga local farmers dito sa ating bansa. Thank you, Mela. Milky Regunan from DCRH. Wala pa si Milky. Lianes Capanti from GMA Online. Yung query ko lang po from Attorney Francisco, siya yung petitioner dun sa Francisco V. House
ese desisyon. Meron siyang statement saying na tama yung Supreme Court na may grave abuse of discretion on the part of the House kasi the House daw po by not acting on the first 3 impeachment complaints for 2 months, 3 months, ay ano daw po yun. That act in itself, waiting until Feb 5 to have a consolidated impeachment complaint, ano daw po yun, act in bad faith. The House was acting in bad faith daw po. Yung ganong action na nag-antay and waited a while for I would say consensus building took that long. Act daw po yun. The House was acting in bad faith. So how do you respond to that statement by Attorney Francisco? Thank you. Si House of Representatives naman din yung House of Representatives sa Francisco versus House. At patuloy po ang posisyon ng House of Representatives. Lahat po ng naging actions ng House patungkol sa paghahain ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay ayon sa mga alituntunin ng saligang batas, sa internal rules ng House, at sa mga prevailing jurisprudence. Walang bad faith pag sinunod mo yung alituntunin eh. Lahat ng, kahit yung desisyon ng Supreme Court dito sa Duterte case, sinabi naman din na sinunod ang timeline na ni-require ng saligang batas. Ang pinagkaiba lang dun sa desisyon ng Supreme Court dito sa Duterte case, mali yung appreciation ng facts ng Supreme Court dun sa aktual na pangyayari according sa records ng House of Representatives. At kaya nga dapat talaga makorek ito, mapaliwanagan ito, at hopefully dun sa motion for reconsideration na na-file ng House of Representatives ay mabibigyan ng pagkakataon na makita ng Supreme Court na tama lahat ng naging actions ng House under the Constitution. Thank you po. Second question lang, ma'am. Totoo po ba na may House contingent na pupunta sa Senate mamaya? Wala po akong information. Doon sa 2:30 daw na ano. Wala po akong information tungkol dyan. Last question lang, ma'am, on budget naman. Yung participation po kasi ng budget watchdogs, sinabi po ni Kong Jude yesterday, it will not be a token participation. So, ma'am, does that mean na kung meron man silang amendment sa budget na gustong iput forward itong mga CSOs, lalo na meron ng House Subcommittee on Budget Amendments Review, itong mga CSOs ba, ma'am, and budget watchdogs, kung may amendments man silang isuggest, will this be considered for adoption? Would you say? Dun sa resolution, they are non-voting observers eh. Siguro mas mainam na makita pa natin kung ano pa. They had their initial consultation yesterday. Mas makita pa natin yung ano pa yung magiging guidelines tungkol dito. Hindi ko pa masasagot yan hindi ko pa masasagot yung tanong mo until we see the full scope kung ano ang magiging role ng mga CSOs. But ang nakalagay doon, non-voting observers. Okay. Pero ma'am, will they be allowed to, parang at least, yung mga suggestions po ba nila mapag-uusapan? Magagaranti naman po ng House yan. Hindi ko pa yan masasagot. Again, they're nasa initial stages of consultations. Hindi ko din sure kung nasama yan dun sa mga napag-usapan na kahapon. Okay. So, I think we want to see more on how all of this will pan out. But definitely, this is a big step din na magkaroon na tayo ng mga CSOs that will be part of the budget process to make sure na yung proseso dito sa House ay magiging transparent. Thank you po, ma'am. That's on my end. Thank you. Thank you, Linesca. Kenneth Basilio from Business World.
Magandang tanghali po. Ma'am, matanong ko lang kung may update na ba tayo sa mga CLA proposals to LEDAC? Kasi may House leadership na rin po tayo, may structure na po. Wala pa po ako sa ngayon. Okay po. And on rice tariffs po, recently may naging Senate proposal to strip the President of its authority to set rice tariff rates. Ano po yung pagtingin ng Kongreso rito? It will be up to the members of the House eh. I think hindi ko lang alam kung tama yung nakita ko dun sa news na sila Kong Laila din, I think, filed a resolution. Nasa members na po yan kung ano po yung magiging desisyon nila dun sa reso nila, Kong Laila. But so far, for the House leadership po, wala pa po akong information dyan, but definitely isa sa mga priority, yung nakita na natin na yung priority ng House is yung pagtugon dun sa problema ng rice prices, price stability. Kaya nga House Bill number 1 ay yung Rice Act. But separate that yung tungkol dun sa panawagan na matanggal yung powers ni Presidente, hindi ko po yan masasagot. Siguro, nasa plenary na po yan kung how they will act on the resolution of Congresswoman Laila and others. Okay po. And last week, the DND called for tweaks to the military modernization program, citing the need for more agile procurement in response to evolving warfare po. How can the House support or facilitate these reforms na hinihingi nga po ng Defense Department? Well, we are looking forward. Kanina, I think we are awaiting yung pag-transmit ng NEP sa House at mapag-uusapan naman lahat ng mga pangangailangan ng bawat departamento. Handa naman ang House na makinig sa mga departments natin kung ano yung mga kailangan at sana naka-reflect na din yan sa kanilang budget proposal para matugunan yung mga budget requirements ng iba't ibang mga departments, including our military. Sorry, follow-up. Yung transmittal po ng NEP, kailan po ito mangyayari? Kasi hindi ko August. Para nag-announce naman din sila na I think by next week we are expecting na matatransmit na we are awaiting that and we will definitely inform everyone pag na-receive na ng House. That is also part of our measures to ensure na transparent yung magiging budget process. Yun lang po. Thank you. Thank you, Kenneth. Earl Tobias from IBC 13. Please proceed. Good afternoon po, Spokesabante. Ma'am, one question lang. Kasi doon sa decision ng Korte Suprema, nabanggit nga po yung hindi nabigyan ng due process si Vice President Sara Duterte prior to the endorsement, which sinabi nga po ni House Speaker Martin Romualdez na wala naman sa konstitusyon yung pagbibigay hintayin ng Kamara yung panig ng ini-impeach na opisyal sa House, from the House. Pero ma'am, would the House stand that not conducting the impeachment trial itself is also a denial or a neglection of the due process itself? Kaya nga dapat matuloy ang impeachment trial para mabigyan ng pagkakataon ang dalawang panig na ma-present ang kanilang mga ebidensya. Yung dun sa two modes in initiating the impeachment process, yung sa pangalawa kasi ang pinili ng House, yung sa fourth impeachment complaint na a verified complaint signed by at least 1/3. Yung due process nito ay doon sa Senate. Yan ang posisyon ng House sa motion for reconsideration. Na yung due process ni Vice President Sara, doon sa second mode of initiating an impeachment complaint, ay nandoon sa Senado, doon sa part ng try and decide forthwith. Kaya dapat matuloy ang impeachment trial para makamit din ni Vice President Sara yung due process na hinihingi sa House. Nandoon na yan sa Senado. Thank you, ma'am. That's all po ko yun. Thank you, Earl.
Big Sumintak from Net25. Good morning, ma'am. Ma'am, doon sa flood control projects issue, nagsimula ng House Committee on Public Accounts na mag-imbestiga regarding that matter. Pero sabi ni Senator Pampilo Lacson, mayroong 80 na mga congressman na contractor na possible involved doon sa anomalya di umano sa flood control projects. Any comments from the House? Wala po akong information doon sa binanggit na mga numero na di umano ay mga contractors. Hindi rin naman din nag-expound si Senator Ping, no? So wala din po akong information tungkol dyan. But with regards to the commencement of the investigation of House Public Accounts on that issue, willing ba ang House na dig deeper on that? Nasa committee na po siya, so we will await kung ano pa po ang magiging next step nung committee kay Chair Redon kung ano ang magiging susunod na mga pangyayari sa hearings na sinimulan nila. Thank you, Vic. Milky Regunan from DCRH. Good afternoon, Atty. Abante. Kailangan ba o meron bang ipapadalang kinatawan ang House Prosecution Team mamaya to observe sa magiging botohan ng Senate Impeachment Court? Wala po akong information kung meron o wala. Pero based on the previous mga impeachment trial, ma'am, meron po bang mga kinatawan na pinapadala doon ng prosecution team to observe? Hindi pa kasi clear din po sa akin kung ano po yung mangyayari mamaya. Are they, will they debate and vote as a legislative body or as an impeachment court? Hindi ko rin po alam. So, wala po akong information tungkol dyan. Sabi mo nga kanina, attorney, lahat tayo maghihintay, mag-aabang na mga ganap sa Senado. Kamusta ngayon ang mood dito sa Kamara? So far naman po, we are hopeful because we filed our motion for reconsideration. Naging klaro naman ang paglalatag ng mga facts ng counsel ng House sa motion for reconsideration before the Supreme Court. Naging matibay ang legal arguments din doon sa motion for reconsideration. We are hopeful na sa dulo po nito, ang Constitution being the supreme law and ang mamamayan kung saan ang lahat ng kapangyarihan namin ay nanggagaling ay ang mananalo po dito. Thank you, Milky. Dwight De Leon from Rappler. Good morning po, Attorney Princess. Sundutan ko lang po yung kay Sir Vic. Do you think that the House can conduct a credible investigation into flood control projects when there are congressmen who are known contractors with ties to infra companies that deal with flood control projects? Well, yung binanggit, 80, napakaraming members of the House, diba? As of now, there are more than 300 members of the House and may varied political and positions yan and opinions. Yun ang kagandahan sa Kamara. So yes, I believe that the House can be credible in their investigation. Wala naman pong pinipigilan sa pag-participate sa bawat mga hearings. Lahat naman po ay ini-encourage na makilahok at mag-participate. And we will just await kung paano. And we know Chair Terry Ridon and his credibility also. So we are awaiting for the next hearings that will be held. So masasabi niyo po ba na hindi sasantuhin ng House ang mga kongresista kung sakaling ang ilan sa kanila ay lumutang yung mga pangalan in the course of these investigations? The House will be consistent that it will be faithful to its mandate under the law and to the people.
Another question po patungkol naman doon sa budgetary reforms or reforms doon sa budget process sa Kamara. Will the House Committee on Appropriations or will the House make the amendments public, not just the deliberations pero pati yung documents? Maalala natin last year or in the for the budget for the current year, nagturuan yung House and Senate dahil kung saan nanggaling or yung mga amendments doon sa budget. So yun po ba maasahan natin sa House na hindi lang yung deliberations but also the documents will be released to the public, to civil society observers, to the media if they request for it, pati yung spreadsheet if possible? I think nagkaroon din ng press briefing si Chair Mika, no? And sinabi din naman niya na inaayos din nila yung mga magiging steps on how the House will ensure transparency. Mas maganda na sila Chair ng Appropriations ang makakasagot nito dahil sila ang mas nakakaalam kung ano yung magiging details ng pagsasapubliko ng proseso ng budget. Maraming salamat po. Thank you, Dwight. Haji Camino from Brigada News. Magandang tanghali po, attorney. May mga nagsusulong po na kung sakasakali daw po na mag-decide nga yung Senate na ibasura yung impeachment trial. And for example, halimbawa pong hindi talaga mapaboran yung motion for reconsideration ng Supreme Court, ay magkaroon na lang daw po ng ibang avenues para panagutin or humanap ng pananagutan kay Vice President Sara Duterte, such as yung binuo nga po na Quad Committee or kung hindi man po, ay yung ibang committees ng Kamara. Kumbaga magkaroon ng separate House hearings kaugnay po sa mga isyong ibinabato kay VP Sara. With the House support, itong mga ganitong possibilities na magkaroon or isulong po yung mga House hearings versus the Vice President kung sakasakali. Right now, the House will exhaust all legal remedies available on the impeachment proceedings. Yung sa mga susunod na magiging hakbang ng House, even its members, we will see after, no? Hindi ko yan masasagot dahil nasa mga members ng House kung ano yung magiging hakbangin ng bawat individual na members eh. But again, patuloy rin iisa lang naman lagi ang aking mensahe na tutugunan lagi ng House of Representatives ang kanilang tungkulin sa mga iba't ibang issues na hinaharap. Whether yan ay separate committee or mga quadcom committees, mga super committees natin, ay gagampanan ng House ang kanilang tungkulin dito. Kasi especially yung sa good government panel po, kasi attorney, di ba si Congressman Joel Chua pa rin, yung chair ng committee. Depende po kung may maghahain din kasi na resolution for this eh. And hindi ko, so far wala pa naman po akong alam kung magkakaroon po ng mga ganito sa ngayon. Ang nakita pa lang natin na nabuo yung sa Quadcom, no? So we will wait and see. Last na lang po, attorney, baka may comment po kayo kasi kanina may press briefing yung OVP, tapos hinahanap po si VP Sara, tapos wala naman pong nasagot kung nasan po siya ngayon. Kung sila hindi nila nasagot, lalong hindi ko din masasagot yan. Basta ako, nandito ako. At nandito din ang mga House leaders para magtrabaho. Thank you po. Thank you, Haji. Last question from Bibian Gulia of ABS-CBN News. Habang lang po dun sa possible na talakayin ng Senate mamaya yung SC decision. Kasi po doon sa forthwith na mandate ng Supreme Court, ng Constitution regarding the trial, parang it took them 5 months to convene as an impeachment court. But when it comes to tackling this particular decision of the SC, even if it has yet to become final, they will tackle it. They are expected to tackle it later. Are you seeing double standards po? Baka excited lang. Pero yan ang tanong ng taong bayan. Kaya nga,
iisa pa rin ang posisyon ng House of Representatives. May mandato tayo sa saligang batas. Nagampanan na ng House of Representatives ang mandate nito. Nasa Senado na po para tugunan ang mandato na binigay sa kanila ng konstitusyon to try and decide forthwith. Thank you, Bibian. Before we conclude, may we hear the closing statement? Okay, Rosalecas from Marian? Okay, go ahead, Marian. Sorry. Marian Enriquez from TV5. Spokes, meron pong sinabi si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, I guess last week, regarding nga po dito doon sa decision nga nila na binabasura or dinedeklara unconstitutional ito pong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. And nag-warn po siya na yung mga SC justices can face impeachment po following nga itong decision nila. Para ang quote, sabi po niya, we can initiate or any interested party can initiate impeachment process against these justices themselves. Ayoko po sana, but that probability ay nandyan. Ano po ba? Meron na bang napag-uusapan din na ganito? Wala po akong alam. You're asking if merong? May ganun din po ba? May ganun po bang sentiment among our House lawmakers? Sorry. You know, yung idea nga po na pwede rin daw po i-impeach itong mga justices na bumoto nga po against this. Sa speech ni Speaker is, kaya din naninindigan ang House of Representatives na maging dun sa filing ng motion for reconsideration dahil ang exclusive power na binigay ng Constitution to initiate an impeachment proceeding ay binigay sa House. Yung mga dinagdag na mga alituntunin ng Supreme Court effectively amends the Constitution na hindi naman nilagay, particularly dun sa second mode ng initiation of impeachment. Iilan lang ang mga positions na pwedeng ma-impeach. That includes justices of the Supreme Court. And later on, yung epekto ng decision na ito would curtail the powers given to the House under the Constitution. Sa dulo, ang sagot ko dyan ay the House wants to maintain its independence as in the powers given by the Constitution to initiate impeachment proceedings. Whether yan ay para sa Presidente or Vice President or Justice, ang paninindigan ng House, ito ay exclusive sa House of Representatives. Sa ngayon, kung ano man yung mga magiging susunod na magiging impeachment proceedings, hindi ko yan masasagot pa eh. Pero dito sa kasong ito ang paninindigan ng House. At hindi titigil ang House na i-assert ang kanilang powers given to it by the Constitution through any legal remedies that is available to it. Thank you. Last na yan. Okay, Kenneth. Go ahead. Navotas Rep. Toby Tiangco yesterday said na the House should also publicize yung mga amendments made by the small committee during last year's budget deliberations. This, as lawmakers, are pushing budget transparency reforms nga po. Willing po ba yung House to do yung proposal nga ni Congressman Tiangco? I think bilang member of the House and especially as a House leader in the 19th Congress, he can discuss it with the leaders of the House. So, best na sila ang makapag-usap tungkol dito. Thank you. And to formally end our press conference, may we now hear your closing remarks, ma'am. Muli maraming salamat sa inyong lahat. It's gonna be a busy day for all of us as we await what will happen today. Again, sa dulo, lagi ko sinasabi, sana mamamayan ang panalo. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyo lahat.